Ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sinuman ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Bata ng Mamamayan. Viral ngayon, mga video na post sa social media ng sunod-sunod na pag-abandona sa mga sanggol sa gilid ng daanan at maging sa sementeryo ating inimbestigahan. Expose, posting na bubulok na at maaring bumagsak anumang oras, pinarespondihan. Sa ating responder, isang grupo ng hilig ay gumala kasabay ang pagbibigay ng responde, mga kapuspalad na estudyante. Ating kilalanin. Batang nangangailangan ng bone marrow transplant, nagparesponde. Kung pwede nga lang ilipat ko sa akin yung sakit ng anak ko eh. Kasi isip ko ako na naranasan ko na maging bata eh. Isang concerned citizen ang nagpasaklolo na sa responde dahil po ang poste sa kanilang lugar, kitang-kita na ang pagkasira at malaki na hong posibilidad na bumigay anumang oras. Ang panganib at perwisyo na maaari nilang kaharapin, ating agad na nirespondihan. Ito ang mga larawang kuha ng residenteng si Rowena mula sa lungsod ng Malabon. At dahil sa matinding pangamba dahil sa mga delikadong poste, ito nagtulak kay Rowena na mag-post sa social media para mapansin ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang problema. Apela niya, agad silang marespondihan dahil anumang oras maaari silang mapahamak, bunga ng mga posting ilang taon na nilang pinangangambahang bumagsak. Kaya para beripikahin ang sumbong na ito ni Rowena, agad nating pinuntahan ang kanilang lugar. Pagdating pa lamang ng responde team sa barangay Ibaba, sa eskinitang ito, kitang-kita na ang unang poste na nakatagilid. At ang tanging sinasandalan nito, ang mga bakal na pansamantalang inilagay para tumukod sa tagilid na poste. Sa aming pakipag-usap sa mga residente rito, lalo pa namin naintindihan ang matagal ng takot na kanilang tinitiis araw-araw dahil sa kawalan ng aksyon ng otoridad sa kanilang reklamo. 3 years na yan eh, pero masigit pa sa 3 taon yan na talagang tagilid na. Ang laki na ng tanggal niya sa loob ng bahay niyan. Umangat na talaga. Ngayon, nung medyo may ginagawang mga Meralco rito kasi madalas na nagpuputukan, biglang bumigay yan. Ang gawa ng Meralco isa, nilagyan nila nito ng bakal. At saka ng tali ron sa may para, kasi kung babagsak na rito yan eh. Naalalayan lang nila. Dati yan, diretso lang yan. Ngayon na nyo, kasi lalong gumanyan yung poste. Yan, yan, ground yan. Ito rin, nagka-ground to. Nilagyan lang ng tsinelas yan para mawala yung nito. Makikita rin na dahil sa tukod na ito sa poste, hindi na maayos na madaanan ang iskinita. Ang dami nang nauuntog dito. Putok ang ulo, yung bata, laki ng bukol. Dito, ang dami ng kaya sabi namin, ang dami nang nag-action dyan, wala rin nangyari. At bukod sa luma na, ang nakabaon na parte ng posting ito, nahugot na pala. Wala, natatakot na lang kami. Naku, gumagalo na naman kako itong poste. Ginakabahan na naman kami, mami. Katulad nun, lumindol, ang lakas ng kaya umangat nga to ng todo. No, putol din yung ilalim, na yan. Nakaangat na.
Kaya nga sabi namin, ang tagal na ma-actionan yan, ang dami nang hanggat di na kakadisgrasya. Sunod naming tinungo ang poste kung saan malapit ang bahay ni Rowena. Dito na namin nakausap ang kanyang asawang si Bobby at ilang kapitbahay na umaapila rin ng responde. Mapakali pag natutulog siya sa taas, baka maya bumaksak ko yung poste, nakatagilid na po. Poste na yan, mabiglang bumigay na lang. Manigas na lang ako kasi pag bumaksak sa may bubungan, diretso na uwi. Live baro po yan. Delikado, okay lang kung safety mga kaya ng problema. Kaya ako rin kinakabahan ako pag bumaksak sa may bubong namin. Magti 3 years na namin nilalapit to. Ngayon, ang nagiging problema, lagi lang nila tinitingnan. So, pabalikan. Puro ganun ang lagi. So, ngayon, habang tumatagal, siyempre nakikita na namin na parang bumabagsak na siya. Lalo pag mahangin, umaano dito sa may namin, sa mga sa bubong. Yun ang pinangangambanda, in case na madisgrasya. Humangin, makalabog na ganoon. Ang kanilang pamilya hindi makatulog ng maayos sa gabi sa pangambang maari itong bumagsak sa kanilang bubong, lalo na sa tuwing malakas ang buhos ng ulan at malakas na hangin. Mas nakakatakot, hindi kami makatulog ng maayos, hindi namin malaman kung paano namin. Kasi anytime, every minute, titinitingnan namin kung ano mang posibilidad na mangyari. Kasi ganyan na nga. So, ang inaano lang namin, na sana naman doon sa namin, dapat pansinin naman. Kasi mahirap, mas lalong lalaki ang problema pag hindi na-aksyonan. Kaya yun, tuwing gabi, wala kaming kundi titingnan, kung papaano, kung saan pupunta. Mapapansin rin na ang kanilang bubong sirang-sira na rin dahil sa pagkakasandal ng poste. Gusto kong mapagawa yung bubong namin may taas. Hindi naman namin may taas kasi nga nakatakot naman sa taas. Baka makuryente ako. Live po yan eh. Kaya delikado. Pero hindi lamang ang posteng ito ang kanilang problema sa ngayon. Dahil may isa pa palang poste ang namimiligro ring bumagsak. Yung nagkasunog siya, tapos mga isang buwan, na siya, parang gumigilid na siya. Kaya nabigyan namin ng tali para yung kapitbahay namin nagtali niya para hindi bumaksak. Yung minsan yung pagdimindog, maaari matanggal din yan kasi madali naman matanggal kasi hindi naman pantay laging kaganyan yan eh. Ang gusto ko namin, matanggal na yan para safety kami dyan. At para lumog yung kalsada. Tulad ng pag nagkasunog, mahirapan kami lumabas dyan. Kwento pa ni Armando, makailang beses nang nagtungo sa kanila ang Meralco, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit inabot na ng ilang taon ay hindi pa rin ito naisasaayos. Nireport lang namin na sa Meralco, lagay lang yan. Pero nagtayo sila ng mga poste, biglang ito iniwan nila ito, hindi nila ito sinabay. Puro pangako silang na gagawin. Hintay pa ba natin, ma'am, na ganun din mangyari sa kabila na magkasunog sa kanilang actionin. Ang hinihinging responde ng mga taga-barangay ibaba, agad nating isinangguni sa pamunuan ng Meralco. May kasikipan kasi yung area, yung lugar, kaya hindi agad makapasok yung aming mga heavy equipment, nakadalasan kailangan namin gamitin, syempre, dahil malalaking facility ito, Maliban po dyan, bago kami makapagpatayo ng poste, kailangan muna makahanap kami ng tamang lugar na kumbaga masiguro na maayos yung trabaho natin at yung tinatawag na right of way. Habang hindi pa naman po napalitan yung nasabing poste, nilagyan namin ito ng mga support, yung pole support. Kasi napaka-importante na may pahintulot. Hindi kami pwedeng pumasok sa isang lugar nang hindi kami makakakuha ng pahintulot. So, bibigay sa amin ng karapatan na magsaayos ng facilities at mas mapabilis yung resolution ng problema. At dahil sa koordinasyon ng programa sa Meralco, agad sila nagpadala ng kanilang mga tauhan para muling tingnan ang sitwasyon ng mga pinabayaan nilang poste. Unang-una, maraming salamat Responde na pinaabot nyo sa amin ito. Ito yung summary ng actions taken ng Meralco tungkol dito sa issue.
June 27, natanggap namin yung complaint through Viber and was referred to our Valenzuela sector. No? June 29, ginawa yung inspection at saka yung pole digging eventually commenced. No? June 30, isang 45 feet steel pole at saka isang 30 feet steel pole was erected. No? Ibig sabihin, tinayo. July 1, na-complete yung installation at erection ng poste at dalawa pang 30 feet steel poles. No? So, yung stringing ng linya was also done along with the retirement ng mga lumang poste. Sabihin yung kinuha na para hindi na kumbaga makasagabal. No? And July 6, scheduled na yung completion ng project. Magkakaroon ng sandali ang interruption lang naman para ma-finalize yung gagawin na trabaho on the grounds. At wala pang isang linggo ng atin itong parespondihan, ay natanggal na ang mga nakatagilid na poste at naisaayos na rin ang ilang linyang nakakabit dito. Well, pag pinaabot niya yan sa corporate communications sa aming opisina, at sa akin personally, no, syempre kailangan nating aksyonan agad yan dahil nandito tayo para sa serbisyo publiko. No? Kung paparating yan sa amin, makakatya kayo, yan ay aaksyonan. No? At kung ano man yung maging takbo ng trabaho, mabibrief din kayo o mabibigyan kayo ng information. Muling binalikan ng Responde team ang lugar nila Rowena. At kitang-kita ang maaliwalas at nakangiting muka ng mga residente rito. Sobra saya, tsaka syempre parang yung tinik ng, yung pag nakikita ko yung bahay namin, kaya laking pasalamat ko talaga, tsaka yung mga kapitbahay namin, nagpapasalamat din po sa inyo. Parang wala pang isang linggo siya na okay naman, kaya ang bilis ng action. Nagpasalamat ko sa inyo na natanggal yan. Magano ng kaluban ko. Kaya pag natapos ito, lilinisin ko na, papagawa ko na rin ito. Lubos ang kanilang pasasalamat dahil na rin sa tuluyan ng nawala ang kanilang pangamba sa peligrong maaring idulot ng mga pabagsak ng poste. Nako, sobrang bilis po. Nung inanuhan nyo, Antimano, gabi pa lang may pumupunta ng Meralco. Ilang araw po may pumupunta na. Araw-araw may tumitingin. O nung linggo po, kahit umuulan, ginagawa nila. Talagang ang bilis ng aksyon. Kaya maraming salamat po sa inyo. Thank you sa Responde, tsaka thank you sa Meralco. Ay wala na, para tumumba yung poste, wala na, tanggal na eh. Okay na eh. Salamat sa Net25. Kasi gusto ko lang po sabihin na kung meron kayong nais i-report na concern, para tingin nyo po sa amin, i-message nyo din kami sa aming social media accounts. No? Sa Facebook at Twitter, maaari din tumawag sa aming hotline sa 16211 at tumungo sa aming mga business centers. Bukas po yung ating mga business centers, strategically located po yan Monday to Friday. Hanggat may buhay na nalalagay sa peligro at mga problemang hindi pa nare-resolba, titiyakin namin na kami ay lagi nakabantay at handang rumisponde. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Nakababahala at nakakaalarma na ang sunod-sunod na pag-viral ng mga video na ang mapapanood ay ang aktwal na pagtatapon ng mga bata kung saan karamihan sa kanila ay mga bagong silang na sanggol. Ang mga insidenteng ito ating pong siniyasat. Para sa mag-asawa, may tuturing na bundle of joy ang pagdating ng isang sanggol sa kanilang buhay. Kadalasan, nauubos ang oras ng magulang
mabantayan lamang ang kanilang pagngiti, nakakagigil na tawa, at maging ang kanilang pagsimangot at pag-iyak. Ito rin ang pumapawi sa ating pagod at alalahanin sa buhay. Kaya naman nakalulungkot isipin ng ilang video na kumakalat ngayon sa social media na naglalaman na nakababahalang insidente kung saan ang mga bagong panganak na sanggol iniiwan at inaabandona. Tulad na lamang ng natagpuang sanggol sa isang sementeryo sa Kataingan sa lalawigan ng Masbate nito lamang Abril. Ang kalunos-lunos na kalagayan ng bata, nakuhanan ng video ng mga residenteng sumaklolo at nakarinig sa iyak ng bata. Nakasilid sa sako at nakabalot ng asul na lampin. Ang sanggol na babae, nababalot pa ng dugo at ang umbilical cord ay hindi pa napuputol. Indikasyon na halos kasisilang pa lamang nito. At about 8 o'clock po, ma'am, April 26, 2023, through phone call ng staff ng Katayngan District Hospital, nag-inform sa amin dito sa amin sa office na mayroong sanggol na iniwan sa Katayngan Cemetery. And then, nang na-receive na namin yung information na pumunta po ako mismo sa hospital to verify kung totoo ba ang information. Pagdating ko doon, nasa loob si baby, nililinisan nila. Binigyan na lang nila ng damit, tapos binigyan nila ng gatas. Ayon kay Police Staff Sergeant Humawan, agad silang nagsagawa ng investigasyon upang matukoy ang pagkakinanlan na nag-iwan sa sanggol. In-interview ko po yung nakakuha ng bata. Then, may sabi nung nakakuha ng bata, may tricycle na pabalik-balik dun sa Katayngan Cemetery. Dahil sa kanilang masigasig na pag-iimbestiga, natukoy ang ina ng sanggol na dumaraan sa isang matinding depresyon, gayon din ang ama nito. Ang kanilang agarang aksyon, pagsasampa ng kasong infanticide na nakasaad sa Revised Penal Code Article 255. Naka-file na kami ng case noong May 26, 2023. Nag-file na kami ng kaso laban sa nagtapon ng bata. Tinurn over na po ng DSWD sa region yung baby. Sa isang palaya naman sa San Pablo, Isabela, natagpuan ang isang premature baby habang nakalagay ito sa isang kahon ng sapatos. Agad itong itinawag sa otoridad na agad din namang nirespondihan. June 23 po ng bandang 4:30, may tumawag po sa amin, ma'am, na isang barangay officials po dito sa nasasakpan natin munisipyo. Dinala na ng barangay captain ang bata kasama nung di umano nakapulot sa sanggol. So, dumiretso na po kami sa Milagros District Hospital po sa Kabagan, kasama ang DSWD. So, upon arrival po sa hospital, naabutan na namin na about to transfer na ang sanggol sa CBMC sa Tugigaraw po. So, dahil that time, wala pong available na ambulance ang hospital, minabuti po ng ating kapulisan na kami na po ang magdala sa sanggol. So, while on the way po, nakita ko po yung baby na medyo maliit na po siya kasi premature po siya, ma'am. Maliit po siya. So, nakita ko na maliit po siya, nangihina. So, dahil breastfeeding ma'am po ako, naisipan kong i-breastfeed po yung baby. Ang sanggol base sa isinagawang pagsusuri, lumalabas na 28 weeks o nasa 7 buwan gulang pa lamang. Kaya naman, matapos masigurong nasa kamay na ng mga doktor ang bata, ay itinuloy na nila ang investigasyon. June 24 na po yung tali, ma'am. Nagsagawa po kami ng follow-up investigation po sa
lugar na kung saan di umano nakuha ang bata sa palayan, na yun ang unang report po sa amin. So nagtanong-tanong po kami sa possible na ina ng nasabing sanggol. So mga gabi po sa aming pagtatanong, mga bandang gabi nung pauwi na kami, may sumunod pa po pala sa amin na isang tricycle. Yung tricycle na yun ay nagtunga sa aming hintilan at laman noon ay yung ina ng sanggol. At umamin na siya yung tunay na ina. At nagsisisi siya na sa ginawa po niyang yun. So, inilahat po din niya na hindi totoong inabandon niya yung batang yun. Kundi siya po ang nag-abot mismo doon sa pinsan niya na mag-asawa at pinilin po niya na ito ang sanggol, wag mo nang alamin ang ina at gumawa ka na lang ng kwento na napulot mo kung saan. Kaya itong si pinagbigyan naman po, yun ang pinamalitan na lang sa sa lugar niya. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Ngunit, tiniyak naman ng Isabela PNP na may mananagot sa nangyaring ito, lalo na't ang sanggol, binawian ng buhay ilang araw lamang ang nakalipas matapos itong marespondihan. Advice po ng MSWD namin is for counseling po. Kasi nasa depression state po yung nanay ngayon. Sa ngayon, ma'am, tinitignan natin yung kasong infanticide kung pasok siya sa parameters kasi although hindi niya direktang pinatay po yung anak niya, pero dahil sa negligence po niya bilang ina, kasi that time, kakapanganak pa lang, dapat nasa ina siya, wala pang kakayahan yung sanggol na mabuhay na mag-isa. So dahil sa negligence po niya, yun ang nagdulot ng kamatayan ng baby. Yung pinagbigyan po at dahil inilihim niya sa atin yung totoong pangyayari, pwede rin po siyang masama sa kaso naman. Kasi parang nagkaroon sila ng conspiracy. Paliwanag naman ng psychologist na si Dr. Camille Garcia, hindi lamang depresyon ang ugat ng problema ang pinagdaraanan ng ilang ina. Kaya alam mo, kumisan kasi, pag yung may mga nanay na sabihin na natin talagang nagka-problema during the time pa lang ng pregnancy, meron na talaga silang iniisip na to abandon the baby per se. It's either one, ayaw talaga nila yung baby, may rejections. Ang disposition nila, I have to abandon this baby immediately after. Kasi, alam mo, pag yung immediate, walang attachment, yung guilt feelings hindi masyadong nararanasan not until nag-sink in sa'yo na meron kang ginawang kasalanan. Second, meron din naman pagkakataon na ang abandonment must probably because hindi na niya kaya talagang palakihin yung bata, and then there are some circumstances na talagang what if kung eto yung magiging sagabal sa yung bagong pamilya na gusto niyang ayusin sa buhay niya. Merong iba talaga na the way for them to move on is to yung i-reject kung ano man yung dati. Tapos talagang merong tinatawag na dinidissociate nila yung sarili nila from the past para sa ganun makamove on sila. Payo ni Dr. Garcia na unawain ang pinagdaraanan ng mga tao sa ating paligid, lalo na kung magiging daan ito para makapagligtas tayo ng buhay ng ibang tao. If you really need counseling, ang daming mga pagkakataon na you will be able to contact, and these people are ready to help. Na mas nandoon yung kanilang hindi lang compassion, sympathy or empathy, pero nandun talaga yung sinasabi nila how they will be able to support a member of the family na nagdadaan sa ganitong klaseng problema. At para mas maprotektahan ang mga batang inabandona, itinatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang National Authority for Child Care. Well, under Republic Act 11642 or yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, andito na po lahat ng adoption and alternative child care services. Nasa isang batas na po yan. Yan po ang mandato ng NACC. Well, una, ang mga batang inaabandona ay dapat ilapit po natin sa otoridad. Sa barangay, meron po tayong Women and Children Help Desk. Sa munisipyo naman or sa City Hall, andyan po ang Local Welfare and Development Offices or yung LWSDOs para po rumisponde sa mga cases of individuals in distress o yung mga taong nangangailangan ng agarang tulong ng pamahalaan. Batid na kanilang departamento ang iba't ibang problemang meron ang mga ina. Kaya naman, ang kanilang mga programa hindi lamang nakatuon sa mga bata, ngunit mas higit sa pamilyang
kinabibilangan nito. There's an average of 100 children abandoned in every 2 months. So as of December 2021, na-record ng PSA at least 6,580 certificates of foundling. So we are still trying to update and verify these data. Ang DSWD naman po, our mother agency, has various programs for individuals in distress, especially pregnant mothers who are anxious and walang lakas ng loob to raise the baby on their own. Pwede pong emotional and psychological support. Pwede rin po silang tulungang makatayo sa sariling paa nila financially by providing temporary financial relief or even livelihood assistance. Actually, marami po kaming mga programang naka-line up at isa na po dyan yung sa foster care program namin na ibinababa namin sa mga barangay dahil kailangan po natin talaga ng mas maraming foster parents na mag-aalaga sa mga bata natin na nasa child caring agencies. Of course, kailangan magkaroon sana sila ng kahit hindi permanente pero may mga sariling magulang na gagabay sa kanila sa pagtanda po nila. So, naghahanap pa rin po kami ng mga foster families para po sa ating mga bata. Ang pagkakanta po namin ng regular na dialogue sa ating mga kababaihan, ganun din po ang pag-distribution ng mga leaflets, mga flyers, bilang informative materials po namin para ma-aware po ang ating mga kabataan. Ang Women's Desk po, ready 24/7. Pwedeng tumulong sa inyo kasama yung DSWD, ka-partner namin. Handa kaming makinig sa kanilang mga problema po. Bawat sanggol ay biyayang ipinagkaloob sa mag-asawa. Kaya dapat paghandaan ang kanilang pagdating dahil karugtong nito ang responsibilidad na buhayin at bigyan sila ng magandang kinabukasan. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Tad-tad na siya ng tusok dyan. Walang mahanap na ugat. Tumingi na siya ng saklolo sa akin. Bone marrow transplant. Itong nais ng isang ina na nakilala ng responde para sa kanyang 8 taong gulang na anak na may sakit sa dugo. Ang hiling ni Ginaline, matulungan siyang makaipon ng pampaopera ng kanyang anak na gagawin sa bansang India. Ang post na ito ang nagtulak sa ating programa upang agad na makipag-ugnayan kay Ginaline upang mabigyan sila ng responde. Agad nating binisita mag-inang Ginaline at Jacob sa kanilang tahanan sa Marikina City. Sa unang tingin, hindi mo akalain na may iniindang sakit ang bata. Dahil si Jacob likas na masigla at malaki ang pangangatawan. Dito na ikinwento sa atin ni Ginaline ang tunay na kalagayan ng kanyang anak. Si Matthew Jacob Pagaduan po, 8 years old, diagnosed na severe aplastic anemia, bone marrow failure. Magtatatlong taon na siyang lumalaban sa sakit. Sa magtatatlong taon na yon,
weekly consistent siyang sinasalinan ng dugo. Tsaka active bleeding. Unang lumabas ang sintomas ng bata noong nakatira pa sila sa Bicol. Nalaman ko yun kasi nung nagtitinda ako ng isda, nagumpisa yun dun eh. Hindi na nagtitigil yung dugo sa gums. Tapos, sabi nung kapatid niya, May, bakit ganun yung bed daw na hinigaan ni Jacob may dugo? Hindi ko pinapansin pa yun. Nagtitinda din kami ng yelo sa Pandawan. May bumibili din dun mga nagtitinda ng isda. Nagdadala si Jacob ng yelo, may bike siyang maliit. Kaya niya ng 5 yelo dala. Galing dun sa bahay namin sa Pandawan. Nagdadaing na siya. Sabi niya, bakit ganun daw? Napapagod siya. Hindi ko din naman pinapansin kasi sobrang busy ko din dati. Naghahanap buhay ako. Tapos, dumadami yung pasa niya. Nag-aalala na yung magulang ko. Sabi niya, tigilan mo muna magtinda daw, magpahinga, pa-check up ko yung anak ko. Eh di, ginawa ko, pina-check up ko sa pedya. Una, niresetahan siya ng vitamin sa dugo. Tapos, naging okay. After ng 1 month ulit, dami na naman pasa ni Jacob. Pina-check up ko ulit. Pag check up ko, pina-CBC, inadmit kasi lahat ng dugo niya bagsak, wala. As in, delikado daw. Pwede daw mag-bleed sa loob ng katawan. Pinakadelikado daw, sabi nila. Di na-admit na kami nun sa Bicol Provincial Hospital sa Daet. Siguro 1 week kami doon, pinata-transfer kami sa Bicol Medical Center sa Naga. Kasi may hematologist daw doon. Pagdating pala doon, walang hematologist. Sinalinan ulit si Jacob kasi 1 na lang daw yung platelets niya. Dagdag pa ni Ginaline, pagkapanganak pa lamang kay Jacob, ay alam na niya na may sakit ang kanyang anak sa dugo. Meron siyang G6PD talaga. Sakit na din siya sa dugo na pa yun, pwedeng maging anemia. Dahil sa mga sintomas ng anak, dito na sila nagpasyang lumuwas ng Maynila. Nung napadpad kami dito sa Maynila, nung 2021, nag-start siya. Na-diagnose siya dito. Halos 1 taon namin siyang kinulong dito sa bahay na to ni ate. Dito kami dati nakatira. 1 taon, di namin siya pinapatakbo kasi bili na bili nila do kasi sobrang baba ng platelets niya eh. Pinakamataas niya, 20, 40, ganun. Ang pinaka-normal natin is 150. So, wala namang bawal talaga. Kumbaga, iwasan lang siya na maumtog kasi anytime hemorrhage ka agad yun. Bawal mapagod kasi mabilis bumaba yung dugo niya. Maraming pwedeng mangyari sa kanya. Parang kung titingnan mo naman po siya ngayon, parang wala siyang sakit. Pero hindi mo alam sa loob ng katawan niya, may sakit palang tinatago. Bagamat nagpapakatatag si Ginaline, hindi pa rin niya maiwasang maiyak sa tindi ng hirap na kanilang pinagdaraanan. Sobrang hirap. Kasi ayoko umiyak. Sobrang hirap kasi yung linggo-linggo kaming nasa hospital. Sa 1 linggo halos 3 beses. Yung naiirita na siya. Ano ba yan? Hospital na naman tayo. Mga ganun. Ang hirap nang i-explain sa ganung edad, di ba? Siyempre, wala ka naman magagawa kasi kailangan niya yun eh. Pero sa 3 taon talaga hindi kami yung alam mong yung hindi kami umaten sa check-up kasi ang daming pwedeng mangyari sa kanya kapag hindi nasasalinan ng dugo. Nagbi-bleed siya eh. Kumusukal ang dugo. Minsan biglang tutulo yung dugo sa ilong. Takbo kami, PCMC kasi magpapastop lang dun sa alin. Kailangan siyang salinan para magtigil yung bleeding. Eh paano kung sa utak na? Pag sa utak na kasi sila nag-bleed, wala na. Hindi rin umano biro ang kanilang gastos, lalo't ang asawa lamang niya ang naghahanap buhay. Yung asawa ko po, driver. Siya yung sa pamasahe namin, sa hospital kasi sa 1 linggo 3 beses kami. Sa isang punta namin, nagko-consume kami ng 1K. Kasi yung pagkain, taxi namin. Kahit magbaon ako, talagang ganun. 700, ganun. Sa 1 linggo kasi siguro kung maka 3 punta kami o 2, 1 sa PCMC, gumagastos kami ng 3,000, 2,000, ganun. Sa 1 linggo yun. Sa pamasahe namin,
sa pagkain ng bata, yun. Tapos yun nga, yung L-Thrombopag. Tapos kailangan ni Jacob, hindi siya pwedeng walang pagkain na prutas araw-araw. Ang mahal ng prutas ngayon, di ba? Kasi yun lang yung nagpapalakas ng katawan niya. Kumakain naman yun ng gulay. Sobrang laki talaga na nagagastos namin. Baon na din kami. Simula nang ma-diagnose si Jacob, talagang sa Bicol pa lang, ando na, kada utang-utang na kami din. Loob. 4 kasi ang maintenance niya eh. Yung 3, nasa PCMC naman available. Lakad lang ako ng guarantee letter doon. Tapos yung pagsali ng dugo, kapag available naman sa PCMC yung dugo, hindi ka naman bibili sa labas, guarantee letter lang din. Yung L-Thrombopag lang talaga, hirap na hirap kami doon. Doon kami nagkakanda utang-utang. Kasi nakakahingi naman kami ngayon lang, sa 3 taon kami sa PCMC, ngayon lang talaga kami ulit. Para ngayon lang binalik din yung sa PCS o nang sinama yung plastic, inalis nila yun eh. Sa laki ng kanilang ginagastos, nagpapasalamat siya at naitatawid pa rin nila ang mga pangangailangan ni Jacob sa tulong ng ibang nagmamalasakit sa kanilang sitwasyon. Laki sir, hindi ko nga alam kung paano na po-provide yun. Bigla na lang may mag-send kaklase ko, yung mga ganun, kaibigan. Nakakilala din. Tapos yung nakakita sa Facebook ko. Kasi lagi ako nagma-Mayday. Gusto ng anak ko, mag-try din siya ng ATG treatment. Yung gamot kasi is available lang sa Sandoval. Hindi pwede dun GL. Ang per vials sa Sandoval is 10,444. Ang kailangan ni Jacob, 30. Hindi rin niya iniindang hirap sa paglalakad ng mga guarantee letter. Sa mga senador po. Tapos dito sa amin, sa munisipyo. Sobrang hirap. Nandiyan yung pipila ka, syempre. Kasi gutom, init, yung mga ganun. Pero kakayanin para kay Jacob. Upang maging maayos ang kalagayan ni Jacob, nais si Ginalyn na sumailalim ito sa isang bone marrow transplant. Yung ATG yung gusto nila, Doc, i-push. Pero sabi ko naman, kung makalikom din talaga kami ng sosobra sa pang-ATG, magpapatransplant na kami. Desidido na talaga ako. Yung ATG kasi, ano lang siya, hindi siya normal sa level pa rin. Kumbaga, nasa level kami na hindi na pwedeng magsalin. At least 20 platelets, at least 80 plus na hemoglobin. Pero yung magno-normal pa, hindi na. Pag bone marrow, talagang less lahat gamot. Wala yan, aalisin yan. Tapos magdo-normal pag bone marrow transplant. Sa bone marrow transplant sa India, ang quotation ni Jacob is 2.2 million. Sa ATG naman, ang quotation ni Jacob kulang-kulang 1 million. Pero yung iba kasi sa 1 million na yun, guarantee letter, PhilHealth ko, tapos Hemapans, kila Doc. Ang ipoprovide lang namin doon sa kulang-kulang 1 million, yung pang-ATG na gamot, abutin ng 300. Tapos yung irradiate ng dugo, abutin din 100. Maglalabas pa rin kami 400. Sana 400 lang, hindi 400,000. Iba't ibang paraan din ang kanilang ginagawa para makalikom ng pondo sa operasyon ni Jacob. Dati, nag-isip ako na magtinda yung buy for ACOS. Nagpaparapol ako minsan sa Facebook ko. Tapos, nagpo-post din ako. Tapos, meron din naman tumutulong na sila yung nagpapandraise for Jacob. Yun. Kaya kahit papano, nakaipon naman kami, may 100K siya sa bank ngayon. Na sana madagdagan pa. Bilang ina, napakalaga para sa kanya na gumaling ang kanyang anak. Kung pwede nga lang ilipat ko sa akin yung sakit ng anak ko eh. Kasi isip ko ako na naranasan ko na maging bata eh. Siya, yung mga kailangan niyang gawin, na-stop na siya sa pag-aaral eh. Tapos pinakamahirap din yung reaction ng salin niya. Nagre-react din eh. Hindi lahat ng salin okay. May times na mag-chill siya, bigla. Mami, nahihirapan akong huminga. Mami, ayun, nag-chill na, tuturo ka na ng pampaano nila, Dok. Nahihirapan huminga, oxygen na bigla.
lagnat na mataas. Akala mo pag pumunta kami ngayon, okay yung ikakarga sa kanya, hindi rin. Kung alam mo lang, para akong nadudurog. Nadudurog yung pagkatao ko. Isa nga sabi ko kay Dok, pwede lang Dok, lipat na mo na yung sakit ng anak ko sa akin. Ginawa ko na matagal na. Kaya't hindi na pinalampas si Ginaline na manawagan ng tulong para kay Jacob. Ako po ay humihingi ng tulong para kay Matthew Jacob Pagaduan po. Magtatatlong taon na po kaming lumalaban sa sakit niya. Sana matulungan niyo po kami na makapagpa-ETG o kaya bone marrow transplant po kami. Kung alin po sa dalawa na makakaya ng bigay na tulong po, mag-go po kami. Kasi sobrang hirap na din po yung anak ko, awang-awa na ako. Yun na lang po yung option namin habang tinatanggap pa ng katawan niya yung salin. Akala niyo po wala siyang sakit. Pero sobrang delikado po ng lagay niya sa araw-araw. Kung may gusto din pong magbigay ng tulong sa anak ko, pwede din po yung gatas, diapers po, tapos yung pinaka-importante po talaga gamot or kung may prutas po, gulay, tatanggapin ko po ng bukal sa loob ko po. At ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako. Ang hindi alam ni Ginaline, bit-bit na natin ang ibang pangangailangan ni Jacob. Kaya't agad na nating inabot ang ating agarang responde para sa kanila. So, ma'am, ikot kami yung dalawa para kay Jacob. Thank you po. Mga gatas na kailangan niya. Daming diaper. Sa diaper. Thank you po. Tawag mo. Wow, thank you. Ano sabi mo, biscuit to? Dag, pambili ng gamot ni Jacob. Ay, thank you po. Anak, thank you. O, ikaw anak, thank you. Nagpapasalamat po ako sa Responde Net 25 sa binigay niyo pong tulong para sa anak ko. Napakalaking tulong po nito para kay Jacob. Thank you po sa pinigay niyo po sa akin tulong. Tulungan niyo po ako mag-ETG. Bawat bata ay may kwentong itinatago sa likod ng kanilang mga ngiti. Tulad na lamang ni Jacob, na sa kabila ng kanyang masayahing muka at murang edad, ay pilit na nilalabanan ng sakit na nagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, umaasa ang pamilya ni Ginaline na darating ang araw na may re-responde para sa kanyang anak. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Mga balita kaliwat kanan para sa katotohanan. Hindi namin aatrasan. Tumutok na at maging maalam. Bata ng Agila. Weekend tuwing Sabado alas 4 ng hapon. Dito lang sa Net 25. Senate is under attack. Kalma lang po. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net 25. Mahilig ka bang gumala at maglibot sa iba't ibang magagandang pasyalan dito sa Pilipinas? Pero kung sasabayan ng pagkakawang gawa, may game ka ba? Ang nakilala nating certified e-responder na si Teacher Celeste, kayang-kaya yan.
Nakapag-travel ka na, nakatulong ka pa. At ang kanilang tinutulungan, mga batang kapos sa buhay. Paano ba nila ito ginagawa? Narito po at inyo pong panoorin. Travel with a Purpose. Itong ginagawa ng grupong Sanlakbay na sinimulan ng guro na si Celeste. Mula sa simpleng pamamasyal sa iba't ibang lugar, nilagyan nila ng kabuluhan ang kanilang mga paglalakbay. Nagsimula siya officially last year, bilang isang katuwaan lang na gawain dahil madalas kaming namamasyal ng mga kaibigan ko at lagi ako nag-i-invite, nag-organize ng mga paglalakbay. Then na-realize ko since nagre-rent naman kami ng mga sasakyan, nag-asa ko sa kanila ng permission kung pwedeng magdala rin kami ng mga gamit para makapagbigay din kami ng mga school supplies since end of school year talaga yun. Tapos pumayag naman sila. Nag-post ako sa social media ko at ang sinabi ko lang doon ay sino yung gustong maghatid, magpaabot, magpahatid ng kanilang mga gamit. Tapos doon pinanganak yung 100 pag-asa, makapagsulat at makapagbasa. 100 pag-asa kasi, ang target talaga namin, makapagbigay lang kami ng 100 na school supplies. In just 3 weeks lang po, nabuo na namin yung 100. At bago dumating yung June 11, umabot po talaga ng 200 yung school supplies na i-provide namin. Ngayon, nagbigay kami ng pangalan, Sanlakbay, sama-samang paglalakbay upang makapagbigay tulong. Sa tulong ng mga kaibigan at ilang mga volunteers, sinimulan nilang maghatid ng tulong sa mga batang kapos sa buhay. Travel siya, yun yung pinaka-main purpose. At the same time, mag-invite din ng mga ibang individuals. Kasi yung last year na kasama ko, kalahati sa mga kasama ko, hindi ko kilala. Even this year, we have 12 volunteers. Siguro 5 lang yung kasama ko doon na talagang kakilala ko. At ang maganda nga sa kanila, sila yung mismong nagbabayad ng transportation nila. Sasagutin nila yung transportation, pati yung freight na services na gagawin. Even the accommodation, nakikipag-chip in sila. Last year, nakapag-provide po kami ng 200 na school supplies. Ito po ay dinala sa isang community sa Sitio Abot, Kawag Resettlement. Puro mga ITAS po doon. Tapos yung natitira po namin mga 50 supplies, pinadala po namin sa Balaybay Resettlement Elementary School. Tapos this year, officially nakipag-usap kami sa isang principal sa Castor F. Sulabo Memorial School na matatagpuan sa Bungabo, Oriental Mindoro. At ang target namin doon, 303 packs na mga bata. And then, since may nakipag-usap sa akin na organization na sila yung mag-sponsor for another 100, naghanap po kami ng isang IPs kasi yun yung kanilang requirement. Sa Mindoro, ang IPs talaga doon ay mga mangyan. So, binigyan po kami ng isang school, yung Lamak Elementary, na merong 200 daw na mga bata. Prioridad ng kanilang grupo na matulungan ang mga batang estudyante na kulang at minsan ay walang gamit para makapag-aral. Yung mga bata po talaga, especially syempre pinipili namin yung school na kung saan majority ng pamilya ay binubuo ng mga magsasaka, mangingisda, at priority po talaga natin yung mga IPs na mga bata. Gusto naming maihanda sila dahil bakasyon na po talaga, maihanda sila na makapagpatuloy pa rin po sila sa pagre-review nila, kaya nga po makapagbasa at makapagsulat. At the same time, may initial na rin po silang gamit na gagamitin sa susunod na pasukan. Naniniwala si Teacher Celeste sa kahalagahan ng edukasyon, lalo na sa mga bata. Teacher ako by profession. Dati akong social worker, pero ngayon matagal na rin ako nagtuturo, almost 25 years na rin. So naisip ko kasi yung education, madali siyang i-promote, at the same time naniniwala tayong lahat na napakahalaga ng education. Tapos madali at maraming gustong sumuporta dito, maging part nung paglago ng mga bata, at the same time ma-prepare sila. Kaya since ito yung profession ko, yun na rin yung tinarget namin, makapagbigay kami ng school supplies. Siguro isang way din ito para maipakita din natin na siguro kailangan nating tignan yung kalagayan ng mga mag-aaral. Lalong-lalo na yung mga IPs, ano yung kanilang kondisyon, ano yung paraan ng kanilang pagtuturo. Ang kanyang karanasan nung isa pa lamang siyang social worker ang nagtulak sa kanya upang bigyang prioridad ang pagresponde sa mga kababayan nating Aita. Talagang na-involve din ako sa community.
lalong-lalo na sa mga ITES. Dati ako nagtrabaho sa Subic, Zambales during dun sa Mount Pinatubo eruption. So nakita ko talaga yung matinding pangangailangan po talaga nila. Kaya siya yung naging top priority namin. At yung mga Pilipino kasi, pag binanggit mo na yung IPs din po yung mga pupuntahan ninyo, malaking bagay po yun sa kanila na alam nilang may kakulangan. Yun yung maganda. Hindi, dito sa group, hindi ko kailangan magsabi sa'yo na, uy, tulungan mo naman kami. Actually, nung nag-post ako, lahat sila mismo nagsasabi sa akin na, ano yung pwede kong ma-share? Volunteer po talaga siya. Volunteer mismo sa mga donors kasi wala akong pagkakataon na may sinabihan po talaga ako na magbigay ka naman. Maliban siguro sa asawa ko at mga kapatid ko. Tapos nagulat nga po ako na marami sa kanila nagsasabi, tatawag sa akin na, uy, magpapadala ako sa iyo ng pera. This year, pera na po talaga yung dumadating sa akin at ikaw na yung bahala. So, pino-forward ko rin po sa kanila. Tapos sasabihin nila sa akin, wag mo ipopost yung name ko. Para sa kanila, nakakataba ng puso na makita ang ngiti sa mga batang kanilang natutulungan. Nakakatuwa. Pagkakuha pa lang nila, niyayakap po talaga nila yung mga gamit na hawak nila. Tapos, nagkukumparahan sila ng iba't ibang mga bata. Kasi nga, iba-iba naman yung itsura ng kanilang mga gamit. Minsan, merong 8 pieces yung color, merong 16 pieces. At alam mo talaga na hawak-hawak po talaga nila. At ang eskwelahan kung saan nagtuturo si Teacher Celeste, all-out support sa kanyang ginagawa. Lahat din sila nagsusupport din. Maraming mga teachers din po. At hindi lang po yung mga teachers, nagpapasalamat din ako sa mga parents, yung mga former student ko. May mga nagbibigay din. Minsan nga may nagbibigay, 5 pirasong papel lang. Actually, kung sama-sama mo yan, kung iisipin mo na kahit konti, hindi ko nga rin marirealize na in just 3 weeks, naipon ko na po yung 300 packs. At para kay Teacher Celeste, ang edukasyon ang susi sa tagumpay ng bawat isa. Ay, napakahalaga talaga, lalong-lalo na sa mga public schools, sa mga IPs, even din sa private school. Lahat tayo kasi naniniwala na yung edukasyon lang talaga yung pag-asa natin, na magbago yung buhay natin. At the same time, magkaroon tayo, ma-equip talaga tayo ng tamang pagkakataon at kasanayan para makasurvive tayo. Tapos bilang teacher din, naniniwala ako talaga na yung education yung power tool natin. Isang paraan ito para mas maging matatag tayo, makasurvive tayo. At the same time, yung makaagapay talaga tayo sa buhay. Sino mag-aakala na maaring pagsabayin ang pamamasyal at ang pagkakawang gawa? Pero para kay Teacher Celeste, ang ginagawa nilang paglalakbay ang nagbukas sa kanya ng bagong oportunidad na makatulong pa sa mas nangangailangan. Dahil naniniwala sila na ang edukasyon na magiging sandata ng mga bata upang maabot nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ako si Celeste ng Sanlakbay Certified E-Responder. Kung kayo ay may nais na isumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Alex Santos at itong Responde, mata ng mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalilangan ng lapitan at bilang tagapagbantay nandito 24 oras